Isang magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating online worship service dito sa Sunshine City Alliance Church. Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan, malusog ang inyong mga pangatawan at sigla ang ating mga spirito sa umagang ito. Sa ating pong pagsisimula, tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po dahil sa umagang ito, kami na naman po ay magpupuri, magsamba, magbibigay dakila sa iyo. Salamat dahil sa mga nakalipas na araw, hindi mo kami pinabayaan. Ang iyong pagmamahal at ang iyong kabutihang loob ay aming naramdaman. Lord, sa umaga pong ito, ang aming nais ay aming ma-experience ang inyong presensya. Kahit pa nasaan man kami ngayon sa umagang ito, sa aming pagpuri at pagsamba sa inyo online. With our cellphones, computer, or TV, ito sana, Panginoon, ay magbibigay kalakasan sa amin dahil sa mga kantang aming aawitin at sa iyong salita na aming maririnig. Panginoong Diyos, gamitin niyo po ang araw na ito para ma-remind kami sa iyong nais, lalong-lalo na sa pagsisimula ng taong ito. Lord, patuloy niyo pong bigyan ng heavenly wisdom ang aming mga leaders sa aming bayan. We pray na sa ongoing na issue sa pagbabaksin, Panginoon, ang aming mga kababayan ay merong kapanatagan ng loob at merong tiwala dahil ito ang inyong nais, Panginoon. Alam namin na maraming tanong na hindi namin masasagot sa issue na ito. Pero pinagkakatiwalaan ka namin, Panginoong Diyos. Give us wisdom in when and how, kung kailan kami magpapavaccinate, Panginoon. Lord, we also pray sa mga leaders, Panginoon, na medyo tiwali ang kanilang pamamalakad. Panginoon, sana po ay gisingin niyo sila. Sana po ang inyong pagmamahal ang pupukaw sa kanila para maserbisyohan ang inyong mga kaanakan. Lord, with all this, as we worship you this morning, Panginoon, sana po ang iyong banal na spirito ang patuloy na magpupuspos sa amin at sa mga darating na araw. Ito ang aming dalangin sa ngalan mo, Panginoong Diyos, Jesus. Amen. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya. Isang magandang umaga po sa ating lahat at nawa kayo po ay nasa inyong mga tahanan, safe at hindi po mayroong mga karamdaman po ngayon. At kung meron man po, I hope that you're keeping in touch through prayers sa ating Panginoon. I'd like to open or I'd like us to open po ang ating mga Bibles into Psalm 18 as we start the day in reading His Word. Ang sabi po dito, I love you, Lord, my strength.
The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Verse 3, I call to the Lord who is worthy of praise, and I have been saved from my enemies. The cords of death entangled me, and torrents of destructions overwhelmed me. The cords of grave coiled around me, the snares of death confronted me. In my distress I called to the Lord, I cried to my God for help. From his temple he heard my voice, my cry came before him into his ears. During these times, I hope na hindi nga tayo nakakalabas, and I hope that at the comfort of your home, you are still in full devotion sa ating pag-commune sa ating Panginoon. And as David is assured of his or God's promise to him, sinabi niya po dito sa Bible verse na 18 verses Psalm 18 verse 20. Sabi niya po dito, the Lord has dealt with me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands he has rewarded me, for I have kept the ways of the Lord. I am not guilty of turning from my God. All his laws are before me. I have not turned away from his decrees. I have been blameless before him, and I have kept myself from sin. The Lord has rewarded me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in his sight. And I do hope sa bawat tahanan po natin, sa bawat mga ginagawa po natin, we are in line with what the Bible teaches us. And I hope na sa araw-araw na ginawa ng Diyos, sabi nga natin, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, you are striving to be a good Christian and a good follower of Christ. Ngayon pong umaga, tayo po magsitayo. Kung nasa higaan ka man, use your ears, your heart, and most especially your mind to bring yourself in the presence of our God. So, let's start worshiping our Lord. Mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leave us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. Amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphans a son and daughter? The King of glory, the King of glory, with truth and justice, shine like the sun and all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace, this is unfailing love, that you
sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, 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 yeah, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. Let faith rise. In spite of what I see, Lord, I believe. But help my unbelief, I choose to trust you. No matter what I feel, let faith rise. Let faith rise. For my champion's not dead, he is alive. Oh, and he already knows my every need. Surely he will come and rescue me. God of miracles, come. We need your supernatural love to break through. Nothing's impossible. You're the God of miracles. Let faith rise and see the kingdom come. I lift my eyes, for the battle has been won. My God is faithful, and every single word he said is true. Come. We need your supernatural love to break through. Nothing's impossible. You're the God of miracles. This world is shaking, but you cannot be shaken. My heart is breaking, but I'm not broken yet. Your love is fearless. Help me to be courageous. There is nothing impossible. This world is shaking, but you cannot be shaken. My heart is breaking, but I'm not broken.
For the God of miracles, we need your supernatural love to break it through. Nothing's impossible. You're the God of miracles. The God of miracles, come. We need your supernatural love to break through. Nothing's impossible. You're the God of miracles. God of miracles, come. We need your supernatural love to break through. Nothing's impossible. You're the God of miracles. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, and Son. The Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing how
our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll sing how great is our God. 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 Salamat, Praise and Worship Team. Minsan pa na pagbibigay serbisyo nyo sa ating buhay na Panginoon at pag-lead sa amin sa pagpuri at pagsamba sa Kanya. God bless you more. Sa umagang ito, tayo muli ay makikinig ng salita ng Panginoon tungkol sa pagsisimula ng taong 2021. Sana po ay handaan ng inyong mga puso, isipan at tenga sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Atin pong pakinggan ang salita ng Panginoon na dadalhin sa atin ng isa sa ating mga Elder Alfredo Valenzuela. Pero bago po niya ibigay ang salita ng Panginoon, i-greet lang po natin siya ng belated happy birthday. And it is our prayer, Kuya Alfred, na patuloy ka pang gamitin ng Panginoon kahit na malapit ka nang mag-retired sa iyong tinatrabahoan. Prayer namin, patuloy ka pa rin mag-boom, mamulaklak at magbunga. Patuloy ka pa rin mag-serve sa Panginoon no matter what. No matter kung anumang edad meron ka at circumstansya sa buhay. So God bless you more, and that is our prayer for you. You will glow and grow more and more each day. Atin pong pakinggan ang salita ng Panginoon na dadalhin sa atin ni Elder Alfredo Valenzuela. Magandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy po ang ating pananambahan. At sa araw pong ito, ang pag-usapan po natin ay about sa pananampalataya. Isa pong bagong-bago o preskong pananampalataya. Ito po ay makikita natin sa unang aklat ni Pedro. Mula po sa versikulo 1 hanggang sa talatang 12. Atin po muna itong basahin para po sa pagpaputuloy natin. Okay, basahin ko po sa English ang ating teksto. 1 Peter chapter 1 verses 1 to 12. Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect, strangers in the world, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, we have been chosen according to the foreknowledge of the God the Father, by sanctifying work of the Spirit, for obedience of Jesus Christ, and sprinkling by His blood. Grace and peace be yours in abundance. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you. Through faith you are shielded by God's power until the coming of salvation that is ready to be revealed in the last time. In this you greatly rejoice, though you now for
for you may be suffered in grief in all kinds of trials. This have come so that your faith, or greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire, may be proved genuine by the result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Verse 8. Till you have not seen him, you love him, and even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy. For you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. Concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was come to you searched intently and with great care, trying to find out the time and circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when he predicted the suffering of Christ and the glories that would follow. It was revealed to them that they were not serving themselves, but you, when they spoke of the things that you have now been told you by those who have preached by the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Even angels long to look for these things. Yan po ang salita na binasa po natin galing sa aklat ni Peter. Bago po tayo magpatuloy, tayo po yung manalangin. Muli po, Ama, kami humingi ng patnubay ng inyong Banal Espiritu. Kayo po, Banal Espiritu, ang magturo sa amin, mag-guide sa amin upang maintindihan po namin ang aming pag-aaralan sa umagang ito. Ito po ang kahilingan sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ang akin pong topic ay tungkol po sa preskong panampalataya o bagong panampalataya dahil po pumasok ang panibagong taon pong 2021. Ito po yung first faith. Ang subject ko po ay we must find way to live our faith without compromise. Ang mga tao po, lahat ay mayroong faith or pananampalataya. Kahit po ang atheist na hindi po naniwala na may Diyos, meron po silang faith sa kanilang intellect na ang Diyos po ay nag-exist. Ang bawat isa po ay may faith or pananampalataya sa family na sila po ay maprotektahan at magtutulungan. At mayroon din po tayong faith sa ating mga kaibigan na hindi po nila tayo pababayaan or ibibetray. Sa unang Pedro po ay tingnan po natin ang insight or mga reminders ni Paul o ni Peter kung paano po tayo makakapamuhay ng isang mabuti ng pamumuhay na kumpleto ng faith. For insight to live on authentic Christ-centered faith in the midst of difficult times. At mag-usapan po natin ang ano pong klaseng faith ito. At bear with me, hawakan po nyo ang inyong mga Bible at titingnan po natin kung anong faith ang dapat na nasa atin. We must find way to live our faith without compromise. Una po, alamin po natin ang sinasabi po sa 3 to 5. Sa 3 to 5 po, ang sinasabi po dyan ay timeless faith. Timeless faith. At ano po ang mga reason bakit ito po ay ang timeless faith na sinasabi rito ay dapat po na maintindihan po natin. Ay po, timeless faith. Sabi po dyan sa verse 4, and enter inheritance that can never perish, spoiled, or fade, keep in heaven for you, through faith you are shielded by God's power. Ay po, timeless faith. Itong faith po na to ay ang faith na po na to ay may faith po tayo na i-anchor natin po kay Jesus Christ. This faith is una po ay it is imperishable. Sabi po diyan can never perish. Imperishable po. Bakit po? Ang nakalagay diyan sa verse 4, keep in heaven for you. It is shielded by God's power. Ang faith for God, this faith from God is a gift from God.
faith to other people, kaya will only lead to frustration. Kung patuloy po tayo na papakita natin na imbes po na magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon, nagkaroon tayo ng pananampalataya or faith doon sa ibang tao, it's only lead to frustration. Our faith is to be set in heaven. Only the kingdom of God remain constant. Sa loob po ng 200 years, ang faith po na ating pong dinadala, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, ay hindi po nagbago mula po sa mga apostol. Imperishable, hindi po siya maglalaho. And the second one is, our faith in Christ is uncorrupted. Uncorrupted. Bakit po? Meron po tayong kasabihan na absolute power corrupts absolutely. Okay, kung makikita po natin sa mga unang panahon, ang mga leaders ay when they started, mayroon po silang magandang intention, pero ba dahil po sa pride, ego, at marami pa pong mga kadahilanan, ay sila po ay naliligaw. Kaya po ang corrupted po ang kanilang faith. Kaya po, bakit kay Jesus Christ? Because Jesus has no sin. Our faith is in the power of God. God has absolute power, but it is uncorrupted. Our faith in the Lord Jesus Christ is uncorrupted. At pangatlo po, doon sa timeless faith is, our faith in Christ is unfading. Kung titingnan po natin, ay may mga tao po na fad people, mahilig sa uso. Kung anong latest, ay kanila pong tinitingnan yan. So, sa fashion. At ang church dati ay may uso din. Nung bago pa akong Christian, uso po yung mga crusade. Tapos sumunod po ay nakita po natin ang trend noon ay speaking tongues. And then ang trend ay nagkaroon po yung sa dances. Yan po yung mga trend. And then pumasok po yung G12, tsaka yung isa pa. Marami pong trend na gustong dalhin po sa church. But kung ang faith natin is fading, kasi po Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi po magbabago ang faith natin kay Jesus Christ. Timeless faith. I-anchor natin ang ating faith kay Jesus Christ. Okay, kung gusto mo nagbabago, tingnan nyo po ang sa example lang yung mga Batanggenyong kaedad po ni Kadomeng. Mahilig po yan. Nung panahon pang naabutan ko po nung mga 1980, ay mahilig na po yan sa puting t-shirt at saka jeans. Hanggang ngayon po, ganun pa rin ang mga Batanggenyong naabutan ko. The faith we have now will see us through the last days. Okay po, pangalawa pong faith, it's about the tested faith from 6 to 8. Okay, ang nakalagay po dyan ay, in this greater joys, may little kinds of trials, no? There comes so that your faith of greater worth than gold, which perishes, do refined by fire, may be proved genuine and results in praise and glory to honor Jesus Christ. And then verse 8, even though we did not see Jesus Christ, we love Him. Okay po. Kaya po, tatlo yon ay ang tested faith ay valuable, revealing, and it is centered on our love for Jesus Christ. Unahin po natin yung valuable. Ang sabi po doon ay of greater worth, sa verse 7, of greater worth, it is valuable. Ang faith po natin, kung naka-anchor kay Jesus Christ, it is valuable. It is, kung ang gold po ay valuable, mas ang tested faith po ay mas valuable. Kung titingnan po natin ang gold, ay how many times po siyang pinopurify, tinutunaw, para mawala yung impurities. Kaya po siya nagiging valuable. At ganyan po tayo,
na dumadaan po tayo sa napakaraming pagsubok upang makita kung gaano po para ma-refine ang ating pananampalataya. Okay. Our faith is valuable when it is anchored in Jesus Christ. It is revealing. Ang salita po dyan, sinabi po and may be proved genuine. Okay. Revealing. Pag ang ginto po ay patuloy na tinutunaw, paglamig ay tutunawin uli. Ang kanyang metaphor, yung gold ay, yung purities niya ay lumalabas. Ilang beses po siyang tinunaw. Ilang beses siyang dumaan sa init. At yun po ay natutunaw nawawala yung impurities. Kaya nare-reveal po yung totoong halaga. Ganyan din po ang mananampalataya. Kailangan po ay through this testing ay lumabas po ang totoo. Isang example po doon niya ay sa marriage. Yung sa courtship ay akala ng dalawa ay makakilalan sila. Pero po doon na po sa makikilala ng gusto pag sila ay mag-asawa na. Yan. Doon po nakakilala ng gusto ng babae kung sino yung lalaki. At ganyan din nakakilala ng asawang lalaki ang babae after a long time na kanilang pagsasama. Okay. Mabuti po sa probinsya ay mayroong isang pagsubok sa isang maliligaw na lalaki para lumabas yung totoong kulay, nilalasing. Okay, ganun lang po yun. Pag nalasing, labas ang totoong kulay ng manliligaw. Ang goal natin ay receiving the goal of our faith. Ayun po sa verse 10. And pangatlo po, it is centered on our love for Christ. Sa verse 8 po, we did not see Him. Sabi nga po sa Hebrews 11:1, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. That's faith. Jesus Christ. Hindi po natin nakita ang ating Panginoon. Bakit po it's centered on our love for Jesus Christ? Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. I no longer live the life I live in this body. I live by faith. Okay, I live by faith in the Son of God who loved me and saved me. Gave His life to me. Galatians 2:20. Kaya po, ang tested faith ay valuable. It is revealing. It is centered on our love for Christ. And the last about faith is the true faith. Hindi po ito yung grupo ng kumakanta. Bakit po true faith? Sa 10 to 12. 10 to 12 po ang true faith. At makita po natin yan ay sa true faith, ang sabi ni Peter, the prophets, ang faith po natin ay na-built po sa prophecies of the Old Testament. So verse 10, so the prophets, Old Testament. Old Testament prophets put their faith in God. I spoke about the coming Messiah, a message of hope. This is the message of hope and message of hope. Marami pong mga prophets, particularly si Isaiah, hinula po niya yung pagdating ni Jesus Christ, at pati po yung suffering niya doon sa Isaiah 52 hanggang 53, yung suffering servant, hinula po niya ni Isaiah. Kaya nga po, our faith, it is built doon po sa mga prophecies sa Old Testament. Okay. Marami pong sinasabi about ang Old Testament, about the Lord Jesus Christ, and these people ay naghope po sila na makita ang ito po na si Jesus Christ na sinasabi. And also po na makita po natin na ang mga sa Old Testament ay inihintay nila yung pagdating ng ating Panginoon. Kaya po, through faith, it is built upon the prophecies of the Old Testament. It's about Jesus Christ. Din po ang pangalawa po, dalawa po yan, built upon the prophets of the Old Testament and also built upon the fulfillment of the prophecies. Ano po ang ibig kong sabihin? Sabi po na Isaiah na
si Jesus Christ ay yung sa Isaiah 52 to 53, basahin nyo lang po na ang ating Panginoon na si Yesu Kristo ay siya po ang suffering servant. Kaya nga po, si Jesus Christ ay suffered for our sin. Jesus Christ died for our sins. And also we believe na Jesus rose again on the third day. Sabi po sa 1 Corinthians 15, Jesus is coming back. Kaya nga po, our faith is built upon the Lord Jesus Christ. Kaya po, tatlo po, no? Bakit po mahalaga na mayroon tayong first faith? Why we must live our faith? We must find way to live our faith without compromise. Meron po na yung timeless faith na timeless faith ay sinasabi po na our faith is imperishable. Our faith in Christ is uncorrupted. Our faith in Christ is unfading. And din po tapos po sa tested faith ay 6 to 8 po, no? Tested faith is valuable. It is greater than gold ang halaga. And po, it is tested faith is revealing. And another po ay our faith is centered on love for Jesus Christ. And true faith, our faith is built upon the prophets of the Old Testament. And also, it is built on the fulfillment of the prophecies. Our faith is not built upon the philosophy, intellectual, and creative speculations. Hindi po gano'n na bubuo ang faith natin. Our faith is based doon po sa historical Jesus, na He was born, lumaki siya, and siya po'y nangaral, at siya po ay suffered for our sin. He was crucified, rose again, and siya po ay coming soon. Para po sa pangwakas, ito po ang hamon. The time to anchor your faith, our faith, my faith, your faith to Christ is now, before the storms shows up. Okay po, tayo po ay manalangin muli. Marami pong salamat, Ama, sa umagang ito, at naway gabayan mo po kami at patuloy na patnubayan at banal spirito. Kayo po ang patuloy na pagtuturo sa amin habang kami po nag-aaral ng salita. Ito po ang dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Magandang umaga po. Salamat.
every way. I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way. I'm gonna let my little light shine on a Monday. He gave me the gift of love. Minsan pa isang magandang umaga sa ating lahat, lalo na nung mga nakaka-tune in lang sa ating online worship. At salamat Kuya Alfred sa pagbahagi mo ng salita ng Panginoon sa amin sa umagang ito. It's our prayer. Atin itong maisabuhay sa araw-araw na pamumuhay. Lalong-lalo na sa pagsisimula sa taong ito. As we close this, let me remind you of few reminders. Starting February, we will have our physical worship service sa ating bahay-sambahan. Sana po ay makadalo kayo sa first Sunday. At sa third Sunday naman po ay ating 40th anniversary sa Sunshine City Alliance Church. Ito ay sa Sunshine City Alliance Church lamang po na 40 years na po tayo. Yung pangalan itself na Sunshine City Alliance Church. Pero alam natin, history of Sunshine City Alliance Church, kasama pa yung mga years na kasama sila Dr. Bayani Mendoza at iba pa. Siguro kung isasama natin to, siguro malapit-lapit na sa 70 years. But as a formal name of Sunshine City Alliance Church, 40 years pa lang po tayo. So, on February 21, we will be celebrating that. I hope you can come and huwag kayong mag-alala kung medyo nababahala kayo. May mga protocols and guidelines po tayong i-implement. Of course, isa na ho yung mag-wear ng mask at saka face shield pagpunta sa simbahan. Sa simbahan din, merong foot bath and merong alcohol, panghugas ng kamay. And of course, kukunan tayo ng temperature. So, palagay ko, part na ng lifestyle natin yan. Kahit pa sabihin mong tapos na ang pandemya, yung ganyan na procedure, magiging part pa rin ng ating pagsamba sa ating buhay na Diyos. And also, if you like to come on our 40th anniversary, please inform us. We would like to know kung ilan ang pupunta para po mapaghandaan namin ang ating pagsasaluhan. So please inform us. We would like also to say thank you sa mga patuloy na nagbibigay ng kanilang tithes and offerings. Lalong-lalo na doon sa mga members natin na sila mismo ang nagde-deposit ng kanilang tithes and offerings. Either sa bank or online. Malaking kaginhawaan yan para sa amin. So, with all that, let us close this in prayer. Father in heaven, salamat po dahil sa taong 2021, makakasigurado kami na maganda ang aming taon. Hindi dahil sa circumstansya, hindi dahil sa vaccine, hindi dahil walang kaguluhan, kundi dahil sa inyo, Panginoon. Lord, regardless of the situation and the circumstances, it is you who make the good things good. Because apart from you, there is no good. And we're so very thankful for your goodness and your love for us, Father. Sana po sa mga darating na araw, amin itong bahagi sa iba. Ang iyong salita na aming narinig ay aming may isa sa buhay at ang mga taong makakakita nito sa aming pamumuhay ay talagang mabibless, Panginoon. Lord, we pray, gabayan niyo po kami sa mga darating na araw, sa aming mga desisyon na gagawin at maging sa aming mga activities, Panginoon. Lord, we pray na ang iyong pagpapala sa amin ay doblehin niyo, triplehin niyo para po may bless pa namin ang iba. Lord God, we pray, Panginoon, na sa mga darating na araw to those who are working, either work from home or physical work, Panginoon, I pray for
wisdom, guidance, and protection to be upon them. To those who are really having hard times emotionally, depressed, emotionally stressed, we pray, Panginoon, na gabayan niyo po sila. Ituro niyo po sila sa tamang kapamaraanan para paano ito madil at mga tamang tao, Panginoon, na kanilang makakausap. Lord, with all this, Father, knowing that you are the God that we serve, we pray that our brothers and sisters na mayroong mga sakit, patuloy niyo po silang hipuin at pagalingin at palakasin ang kanilang pananampalataya, Panginoon. Gamitin niyo ang kanilang mga gamot na iniinom, ang mga doktor, ang mga advices ng doktor, at ang kanilang pagpapahinga para makarecover ng maayos, Panginoon. Gamitin niyo po ang iyong salita na narinig para manumbalik ang kanilang pananampalataya at kasigasig sa pagsiservisyo sa inyo, Panginoon. Nasaan man sila ngayon. With all this, Father, knowing that you are the God that we serve, may the love of the Father, the communion of the Son, and the empowerment of the Holy Spirit be upon us. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, isang magandang araw sa ating lahat. Sana po ay na-bless kayo sa ating online worship dito sa Sunshine City Alliance Church. God bless you more.